Eric Blood Axe o Eric Madugong Palakol. Viking na may reputasyong hindi mapapantayan pagdating sa madugong labanan. Kilala sa pagiging sugapa sa kayamanan at uhaw sa kapangyarihan. Pinaslang kahit ang mga kapatid makuha lamang ang korona ng hari. Si Eric Blood Axe nga ba ang pinakamabangis na Viking noong araw? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap ipaliwanag. Ang tanong, totoo ba? Sa pagbagsak ng imperyo ng mga Romano, mga taong 395 AD, nasaksihan ang pagtaguyod sa maraming kaharian at relihiyon na nagsimulang humubog sa kasaysayan ng buong sanlibutan. Katulad ng Umayyad Caliphate ng Islam sa gitnang silangan, ang pagtatag sa Tang Dynasty ng China, at bago matapos ang taong 700 sa nasasakupan ng Denmark, Norway at Sweden, ang lupain ng tinaguriang Scandinavia, lumitaw ang kinatatakutang Viking Age. Ang salitang Viking sa wikang Scandinavia ay nangangahulugang galing sa maliit na katawang tubig. Sa madaling salita, ito ay mga pirata. Dala ng pagnanasa sa kapangyarihan at kayamanan, lula ng mga barko, ilang mga mandirigma mula sa Scandinavia ang nakagawian ng magtungo sa Pampang upang salakayin at pagnakawan ng mga syudad at maliliit na bayan sa paligid na lupain. Maraming kalalakihan at ilang babae ang nabihag at marami rin ang nahumaling sa buhay Viking. Biruin mo, libre pagkain, tapos maraming ginto at walang sawang patayan. Hanggang sa dumating ang araw na ang mga Vikings ay hindi na mabilang. Bukod sa marahasang mga pirata ng Scandinavia, naging kilala ang mga ito dahil sa walang takot na mamatay. Ito ang naganap sa Battle of Edington. Ayon sa history, taong 865, nung isang koalisyon ng mga libo-libong Vikings ang umatake sa Inglaterra upang sakupin ang namumunong apat na kaharian. Espada laban sa palakol, bumaha ng dugo at nagkalat sa paligid ang mga pira-pirasong kalamnan ng tao. Matapos ang labanan, hindi mabilang ang napaslang. Ang ulat sa Science Nordic, noong taong 1979, nahukay ang mass grave ng mga napatay na Vikings, halos 300. Subalit hindi doon nagtapos ang pagsalakay ng mga pirata sa bansang Inglaterra. Dahil ang sabi sa Life in Norway, sa pamumuno ng mga anak ni Ragnar Lodbrok, isang hukbo ng mga Viking ang sumugod muli noong taong 866. Pagsapit ng taong 991, bumalik ang mga ito sa Battle of Maldon. Mga taong 1066 sa Battle of Asandan. Sa mga libo-libong mandirigma, ilan sa mga ito ang mayroong reputasyong hindi mapapantayan sa larangan ng karahasan. Isa na dito, si Eric Blood Axe, ang naging hari ng Norway. Binansagan itong Blood Axe dahil sa mahilig itong mamugot ng ulo. Sino si Eric Blood Axe? Isa sa mga dahilan kaya kinatatakutan sa labanan ang mga Vikings ay dahil sa pagiging marahas nito sa digmaan. Kilala ang mga pirata hindi lamang sa pagpatay sa kalaban, ngunit dahil sa gusto nilang madugo ang pagpaslang. Tila ba isang tatak ng kagitingan kung brutal ang pagpatay sa kaaway. Kaya mga nauhukay sa libingan ng mga Vikings ay kadalasan espada at palakol. Ito ang pangunahing gamit ni Eric Blood Axe. Pinaniniwalaang ang palakol ng mandirigma ay kulay pula, hindi dahil sa pintura nito, ngunit dahil sa mantsa ng dugo.
Isa sa mga anak ng unang hari ng Norway na si Harald Fairhair, nagsimulang maging pirata si Eric Blood Axe sa murang edad na 12 taong gulang. Ang sabi sa English Monarch na pinatay ni Eric ang 4 na nakatatandang kapatid nito upang makuha ang korona ng hari. Subalit natalo ang lalaki ng bunsong kapatid, kaya lumisan si Blood Axe papuntang Inglaterra. Sa galing nito sa labanan, di kalaunan mga taong 947, naging hari ito sa Northumbria. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit marami ang naniniwala na si Eric Blood Axe ay isa sa pinakamabagsik na Vikings sa buong kasaysayan. Sa mga panahong iyon, ilang grupo ng mga Vikings ang kanya-kanya ng salakay mula sa lugar ng Scotland hanggang sa lupain ng ngayong Russia. Ilan sa mga mabilagsik na Vikings ay sina Ragnar Lothbrok na sumalakay sa Prancia at Inglaterra, si Ivar the Boneless, binansagang boneless dahil sa sakit nitong marupok na buto. Hindi nito kayang tumayo, kaya nakikipaglaban ito ng patayan habang nakaupo. Si Signat the Great, nag-iisang Viking na namuno sa pinakamalaking imperyo ng panahon ng Viking Age. At si Harald Hardrada o Harald ang matigas na pinuno, pangalang dinala nito sa lahat ng labanan. Naging miyembro ng Varangian Guard, mga elite fighters sa Constantinople. Matapos ang kanyang serbisyo sa kaharian, bumalik si Harald sa Norway upang pag-isahin ang mga watak-watak na kaharian ng mga Vikings. Bagamat natalo ito sa labanan ng Stamford Bridge noong taong 1066, napahina nito ng lubusan ang hukbong sandatahan ng bansang Inglaterra. Ang pagkamatay ng matigas na pinuno ang simula ng katapusan ng Viking Age. Ganun pa man, panibagong kapitulo sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagsimula, katulad ng labanan ng mga krusada, pagkalat ng Kristyanismo sa Europa, at sa Pilipinas naman, nakita ang pagdagsa ng mga Inchik at Muslim upang makipagkalakalan. Marahil hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo na mayroong mga kilalang Pilipino na lahing Vikings, katulad ni Michael Bataycan, footballer ng Philippine National Team, at si Francine Prieto, isang aktres, modelo at TV host. Bagamat hindi kilala bilang mga mandirigma, ang mga Pilipinong ito ay may dugong pirata. Anong aral ang mapupulot dito? Ang katapangan ng mga Vikings, katulad ni Harald Hardrada, Ivar the Boneless at Eric Blood Axe, ay nakamamangha, handang makipaglaban kahit sa harap ng siguradong kamatayan. Ngunit sa kabilang banda, ang kasaysayan ng mga pirata ng Scandinavia ay base sa pananalakay, pagnanakaw at pagpaslang, minsan sa mga walang laban. Huwag kalimutan na mas maigi kung ang kasaysayan ng isa ay mahuhubog hindi sa kamao ng karahasan, ngunit sa palad ng kabutihan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.